Hello. So meron tayong problem. Ito ay panibagong problem. Direct current pa rin 'to, 'no? At ating sosolve ito. So, babasahin natin. What is most nearly the current passing through the 30 ohms resistor? Ito yung tinatanong niya, no? So, ngayon may dalawang voltages ka, supply. Walang battery, positive side dito. May junction na A. Ito mo. So, most likely, meron kong float. Dalawa, no? Yung summation of your flow of current. So, ngayon, punta tayo sa next slide at titingnan natin to. Himay-himay natin, no? So, ito na yung itsura niya kapag hinimay mo. Naglagay ka ng analysis ng flow ng current. So, kung mapapansin mo, meron kang current na I3 na dumadaan dito sa resistance na to. So, since na may direction kanina na binigay sa atin, so dito yung direction niya. Papuntang papuntang A junction. Okay? From ito, I'm talking about this. So, yung puntangan niya papunta rito. Ito namang R1 natin, base doon sa ating papunta naman dito yung current niya. Okay? Pag ganyan nga. Ganyan yung arrow. So that's the flow. The question is, what will be the flow of I sub 2? So ito yung I sub 2 o current 2 that passing through R2. Okay. So kung mapapansin natin yung current 3, pag ganyan, yung I1, current 1 is pag ganyan. At ang current 2 papunta rito sa B. So, pwede nating masabi, tapos dito sa A, nag-meet sila, naging junction yan. Nag-meet yung current 1 at saka current 3 or I1 and I3. So, the circuit is symmetrical. And the current I1 flows through the resistor R1 and R3. Another current I2 flows through a resistor R2. Yung I2 mo, nagfo-flow siya sa R2, as I have said before. So, from the Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law, yung nagagamitin natin at point A, ang ating analysis, ay magiging summation of current mo dyan will be equal to 0.
Di ba? Pag equal sa 0 yan, ibig sabihin lang yan, yung I2 o current 2, di ba? Is equals saan? So 2I. Bakit I na lang? Wala na yung 3. Di ba? Wala yung 3 na yan. I2 na lang. Kasi nga symmetrical sila. So, I1 pa. Kasi itong I1, di ba? Yung I3 is equal sa I1. Parehas lang sila ng value. Sorry. Ang resistance nila parehas. Yan. Di ba? Yan sinasabi natin symmetrical. Therefore, madali nating isolve to using Kirchhoff's voltage law. Voltage law naman ngayon ni Kirchhoff ang gagamitin natin. Yung using Kirchhoff's voltage law, KVL, no? Around yung loop natin, loop, no? Ikot yun. A, B, C, D, A. So A, B, C, D, A. Kirchhoff's voltage law around the loop A, B, C, D, A. Diba? Yung ikot niya dito. Ayan. Ikot siya. Loop. Voltage law para ma-analyze natin. Okay, going back here. So, V mo ngayon, yung V, voltage. What is voltage equal to? Diba? Resistance times ampere. So, R or current. So, R2 times I2. Yan yung madadaanan natin eh. Parang ano to eh, katumbas to ng sa ano, no? Sa forces, summation of forces is equal to vertical is 0. So, sasummarize mo yung mga forces that is acting vertical and downward. Tapos, summation of forces on the horizontal is equal to 0. Lahat naman ng forces sa horizontal. So, in the same way, analogy lang yun. Ganun din dito. So, lahat ng nadadaanan niya, pag umikot yung loop mo, with that direction, madadaanan niya ay depende sa symbol. Sa sign, sorry. So, you will have also R3, that is ampere. Sorry, that is resistance times current 1. So, since na ang voltage is given to V is equal to 30 ohms yan times current 2 plus resistance is given 10 ohms din tapos times current 1. So,
Ano ngayon mangyayari? Ay kung sorry nagkamali ako rito. Current what pala ito. At ito ay current 1 din to. Ayan. Okay. So, tuloy natin. 2V is equal to 30 ohms. Dito ngayon, sorry, ay mali. Ito ngayon, ah, itong current to, gagawin ko lang, express natin siya in terms of current 1. At ang current to natin is equal to 2 times current 1 plus 10 ohms. Mali nga ito. Current 1 yan. Times current 1. Okay, so we have expressed it in both current 1. Okay, so therefore we can do the summation or the simplification, that is 70 ohms, right? Multiplied by I1. So your I1 is equal to 0.0286 ampere ito. Okay? So, I1 kasi yung pinapahanap. Therefore, sorry, I2 pala. Hindi pa tapos to. So, we'll go to the next slide. Okay, next slide. Dito tayo ngayon. Next slide tayo. Balik tayo rito. I2 is equal to 2I, di ba? 1. 2I1. So, ang pinapahanap, wait lang. Balikan natin kung ano yung pinapahanap dito. Ayan. Naghang na. Keep. So, ang pinapahanap, what is netly the current passing through the 30 ohms resistor. So, I2 nga. No? I2. Diba? Yan yung ating hinahanap. Okay? So, yan I2. At ngayon, yun ang gagawin natin. Let's proceed. I2, current 2 is equal to 2 current 1. So, nakuha na natin yung current 1, that is 2 times current 1 is 0.0286
0.86. Okay? Ah, napakaliit nito, no? Ampere ito, ha? Ampere. Tapos is convert lang natin to. So 1,000 milliampere is over 1 ampere. Imimili natin. Cancel out tong ampere mo. So your answer will be 57 milliampere. Yan yung current to mo na dumadaan doon sa 30 ohms resistance. Okay, that's the answer. Bye.